President Sara Duterte matutulad daw kay Chief Justice Renato Corona. At ito ay bana alawi, binanatan ni Auntie Claire. At ito, sikat na artista na si Joshua Garcia ay nadamay dahil kay Vice President Sara Duterte. So yung mga brateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At eto, marami po tayong mga pag-uusapan na mapatungkol sa politics world. Dumighay pa nga ni, excuse me. So yung mga brateros, eto, malupit to, no? So grabe ngayon, lahat ng loyalistang tsangang vlogger ay nakadepende po or nakapokus lang po sa akin. Dahil nga doon sa kay Boss D, no, yung about doon kay Boss D, about doon sa kaibigan nila na naging corn beef, yung tawag dito at kung ano-ano pa yung mga pinagsasabi nila sa akin. So ngayon, ayan muna yung pag-uusapan natin ngayon. Maraming mga vlogger na yun nga yung binabana sa akin na paulit-ulit yung sa 13 anyos daw na inasawa ko. 13 anyos pero malaya ako. Hindi birong kaso yun, sira ulo kayo. At ang malapit dito, yung bahay ko daw, butas-butas. Scammer daw ako. So lahat sila nakapokus ngayon sa akin kasi nga natatakot sila na ilabas kung sino ba talaga si Boss B na nagpopondo or dinadaanan ng pera para ponduhan ng mga vloggers at ang mga pages, mga trolls na pumuputakte or bumabanat, winawalang niya ang mga Duterte at mga supporters ng mga Duterte. Ang malapit dito, hindi nila pera yun. Pera natin ang pinangbabayad sa mga yun. At ang isa pang pinakamalupit dito, mga barateros, mga kabiyaya, iniingatan nila na lumabas ang pangalan ni Boss B kasi nga, lahat sila ay malelentekan. At ang pinakamalupit, isa sa pinakamalupit pa rito, mga barateros, nalaman natin kung sino yung mga bayaran na mga vlogger. Kung sino man po yung nag-content sa video ko or kung sino man po yung nagalit sa video ko about kay Boss B na nagbabayad sa kanila, na nagpupondo sa kanila, anak ng teteng naman. Kayo mismo ang nanglaglag sa sarili nyo. Bakit? Bakit kayo magre-react kung hindi naman pala kayo binabayaran ni Boss B? So yan yung mga pag-uusapan natin, mga banateros. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So naikwento ko naman na kung paano ko nakilala si Boss B. At nakikwento ko rin naman na kung sino yung mga vlogger na nakakakilala kay Boss B. At hindi ko na para i-mention yung kanilang mga pangalan. Nandun naman na yung video, di ba? So, masasatotosin, marami pa akong nailabas noon, natabunan na ata ng mga upload ko, na about sa voice record, di Boss B sa akin, about sa screenshot, sa mga Team A, Team B, Team C, Team D, ng mga vlogger na mga binabayaran. So, malupit nga yan eh. Alam nyo, itong si Boss B, sobrang yaman nito. At kamag-anak ito ng isa sa mga kilalang politics, isa sa mga kilalang mga buaya sa bansang Pilipinas. At ito ay may anak na sikat na ayoko pagsabihin. Patagal-tagalin muna natin, mga banateros, mga kabiyaya. Hindi naman din pwede. Tapos may mga issue pa sila sa akin na yung nilabas ko daw na picture ay hindi daw si Boss B yun. Bakit ko naman nilalabas yung picture ni Boss B? Di kinasuhan ako. Hindi man ako kasing tanga nyo. Diba? So, malapit pa dito, inaamin, sila mismo ang nagsasabi at sila mismo nagpapatunay na meron talagang Boss B. Diba? Kasi, kung mapapansin nyo, lahat ng video reaction is talagang naglipa na ngayon at binabanata nila ako, pinagtutulong-tulungan nila ako. Partida, mag-isa ko lang silang pinapaiyak, no? Ngayon, ang akin lang naman,
pakagatin sana sila sa bitag. So kumagat naman ang mga hinayupak. Kumagat naman po ang mga hinayupak at mismo sila, pinatunayan nila na meron talagang Boss B. 'Di ba? Wala naman ako sinasabing pangalan kung sino talaga si Boss B. Ang malapit dito, bigla silang naglabas ng mga video na sinungaling daw ako na hindi ko daw kilala si Boss B. So ibig sabihin, kilala nyo talaga si Boss B. So ibig sabihin, totoo talaga na 70, 150, 250K, to 500K ang binabayad sa inyo buwan-buwan ni Boss B. Ay, laku po! Kayo mismo kayo na mismo ang naglagay diyan sa bangin sa mga pangalan nyo. So ulitin ko, kung sino yung mga vlogger na nag-reaction about kay Boss B at sinasabing sinungaling ako dahil hindi ko naman daw kilala talaga si Boss B, alam na this. Alam na this kung sino-sino sila at kung bakit nila pinoproteksyonan si Boss B. Kasi nga, sila yung mga binabayaran ni Boss B. Ito ba isang malapit na tanong? Nasa lamay ba si Boss B? Yan ang isa sa mga katanungan dyan. No? Nasa lamay ba si Boss B? Ha? Nasa lamay ba si Boss B? Paano ba? Kasi nandun si Trililing tapos si Anli Virus at yung high-tech na Araro. Yung Araro, yung pangsaka. Yung Araro, yung nakaganon, yung mahaba, yung baba. So nandun din at iba pang mga vlogger na nagmamahal daw di umano dito sa kanilang tropa na pinagkakakitaan nila hanggang ngayon. Alam nyo, sa totoo lang, wala doon si Boss B, pero nandoon ang kanyang mga galamay. Ang kanyang mga ganun, nandoon, syempre, sa lamay. Syempre naman, hindi naman talaga magpo-front si Boss B dyan. Syempre, iba yung gagamitin niyang pang-front para magbayad sa mga vlogger. Kahit ako ay talagang inobserbahan ng gusto kung sino talaga kung ako talaga ba ay mapapapayag nila. Sa totoo lang, ang nakipag-usap sa akin noon ay hindi naman talaga si Boss B. Pero secretary ni Boss B. Na isang Tumboy! Uy! Sino yun? So yung mga barateros mga kabiyaya, mayroon pa silang pauso ngayon na mga na may tumawag daw. Wow, Wow, famous. May tumawag daw na senador sa kanila. At etong senador ay isa daw lehitimong Duterte supporters. Tumawag daw itong senador na to. Tapos gusto daw pumunta sa lamay ni Corn Beef at gusto daw manghingi or makisimpatya. At sabi nitong vlogger na to, wag daw gamitin yung kaibigan nila para katuwaan or kahangaan sila ng taong bayan. Wow! Sa tingin mo, kung totoo man yung pinagsasabi mo, sa tingin mo maganda yan? Maganda yan sa imahe ng senador na yan. Tsaka sinong senador ang kukontak sa'yo? Alam naman nila na bayaran ka, na dumidepende ka sa administrasyon, sa mga galit sa mga Duterte. So, ano yan, kasing tanga nyo ang mga senador namin? Hindi, no? Tanginan to mga hype na to. Ang lakas nyong maka-fake news. Hindi, mga banateros, mga kabiyaya, sige kayo. Kayo ang, sige kayo ang tanongin natin. Kung ikaw, senador ka, alam mo, yung taong yon ay hindi mo mapagkakatiwalaan kasi nga, isa sa mga bumabanat din sa iyo yun. Okay? Magtitiwala ka doon? Di ba? Tsaka, sino siyang vlogger na para pagkatiwalaan ng senador? At sa kabilang panig pa, alam naman nung senador na galit ka sa kanila. So, ba't kanila pagkakatiwalaan? Gago ka ba? Ewan ko na lang kung gaano talaga
yung utak nitong mga loyalistang tanga na to, na kung ano-ano na lang ang mga pinagsasabi dito sa issue. No, grabe no, nakakaawa lang kasi pinagkakakitaan nila yung kanilang kaibigan. Ewan ko lang kung kaibigan ba talaga nila kasi dyan lang ata sila nagkakakilala eh. Oo, nung na-recruit sila ng secretary ni Boss B. I-reveal din natin yan soon kung sino yung secretary ni Boss B na yan. Nasa akin naman yung chat niyan sa Viber. Nasa akin naman yung pangalan, number niyan sa Viber. So soon natin ilalabas yan, hindi ngayon. Kasi nga, pwede tayong temano, pwede tayong ipapatay, or pwede tayong kasuhan. Diba? So, siyempre, gamit-gamit din ng utak paminsan-minsan, no? Oo. Hindi naman tayo katulad ng mga loyalistang vlogger na porket libre ang pagiging tanga, inaraw-araw na. Hindi naman tayo gano'n, no? So, ganyan nga mga banateros, ganyan talaga yung kalakaran. So, ngayon, umamin na sila. Talagang may maihambing ko to sa pag-amin. Kasi nga, biruin mo, hindi ko naman minimension yung mga pangalan nila. Aba, nagsiripag-react lahat. No, na hindi ko daw. Ang malapit pa dyan, pwede naman nila i-deny yun sa pamamaraan na wala talagang Boss B. Kaso ang nangyari, sinasabi nila na sinungaling daw ako at hindi ko naman daw talaga kilala si Boss B. So, ibig sabihin, totoo nga, si Boss B. Buisit tong mga to. Yan tuloy, nasunog na naman kayo. Ewan ko na lang, no. Alam naman na natin tong mga loyalistang vlogger na to, mapapinklawan, dilawan. Lahat na yan, magkakasama na yan eh. So, lahat sila pinupuntirya ako. May issue pa sila sa akin na sira-sira daw bahay ko. Yung dingding ng bahay ko ay yero. At bago daw ako magkomento, makipag-away or makipag-discussion sa kanila, or magsalita about sa presidente or sa nangyayaring korupsyon ngayon sa bansang Pilipinas, ay ipagawa ko daw muna yung bahay ko. So grabe no mga banateros. Diyan pa lang panalo na ako. Bakit? Pinatunayan nyo lang na mali talaga yung ibinibintang nyo sa akin na scammer at binabayaran ako ng mga Duterte. Excuse me. Kung binabayaran ako ng mga Duterte at sabi pa nga nung isang vlogger na may pangalan, tanga na kasi gagawa ka na lang ng pangalan pa ng hayop. So sabi nung vlogger, so ako daw ay sinasahuran ng mga Duterte ng 250,000. May kasama pa daw na kotse at may kasama pa daw ng mga kondo. May ganun silang pakulo eh. So kung ganun man na binabayaran ako ni BP Sara ng 200K, may kotse pa ako at may kondo pa, bakit yung sinasabi na sira-sira bahay ko? Di sana lumipat na ako sa kondo, doon na ako. 'Di ba? Hindi na ako nagtiis doon sa bahay namin. Tsaka, bakit? Katwiran ba or definition ba ngayon ng pagiging mahirap ang pagsasabi ng katotohanan? Porket ba yero ang dingding ng bahay namin, hindi na pala dapat ako paniwalaan, hindi na pala dapat mai-consider na tama yung sinasabi ko porket yero ang dingding ng bahay namin. Diyan pa lang panalo na ako. Pinatunayan nyo sa mga supporters nyo at sa supporters namin na talagang wala kaming natatanggap na pera na galing sa mga Duterte. No? Sa totoo lang po talaga, real tukan tayo, mag-aminan tayo dito. Sa Banateros Brothers, ako, hindi ko naman dinadown yung sarili ko, pero sa lahat ng Banateros Brothers, ako po ang pinaka mababang antas sa pamumuhay sa kanila. No, hindi ko binabayad, hindi ko sa inaano po yung sarili ko. Pero inaamin ko po no na talagang kaya nga kung mapapansin nyo, si Banat Bay parang nagiging security guard niya ako sa kung saan man kami pumunta. Hindi ko kinakahiya yun. Hindi ko kinakahiya yun na maging parang security guard ako ni Banat Bay.
kusang loob ko po yung ginagawa dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya. Hindi nyo ako makikilala ngayon, hindi ako mapapabilang sa SMNI, hindi ako sa SMNI Anchor, syempre salamat din sa SMNI. Hindi ako makikilala ni Pastor, hindi ako makikilala ninyo lahat kung hindi dahil kay Banat Bay. So bilang sukli, ginagawa ko 'yun. At kasi wala naman akong pwedeng maibalik kay Banat Bay kundi yung suporta at syempre sa pagiging solid na kaibigan. Kasi sabi ko nga sa inyo, kahit sa kamatayan, ipaglalabang ko si Banat Bay. Ipaglalabang ko si Banat Bay hanggang kahit na buhay ko pa yung maging kapalit. Ganyan kalaki ang utang na loob ko kay Banat Bay. Hindi dahil sa sumisip-sip ako, marami kasi nagsasabi dyan na sobrang sip-sip ako kay Banat Bay. Pero okay lang yun. Wala, dinidedma ko lang kayo. Pero soon, makikita nyo rin yan kung gaano kahalaga yung ginagawa ko. Hindi lang sa kay Banat Bay, kundi sa lahat. Sa lahat ng banateros. Lahat ng banateros talaga may mga sari-sariling trabaho kasi yan. May mga tinapos ng pag-aaral at may mga mararangal na trabaho. Katulad na lang si Sir Jack, may business yan. Si paring RJ, isang musikero. Si Master Judea, kung di ako nagkakamali, isang businessman yan. Si Boss Dada, engineer, kung di ako nagkakamali hindi rin kasi kami masyadong nag-uusap pag sa mga mapatungkol sa personal na buhay namin. So si Banat Bay may mga trabaho din, may kahit papaano, may business din. So talagang alam mo yun na ako ay isang construction worker pa rin na nangongontrata sa mga iba't ibang mga kabahayan na ginagawa. Kasi yun naman talaga yung skill ko. Simulat sa pool, nandiyan naman yan sa vlog ko, di ba? Na nagko-construction worker ako at hindi ko kinakahiya yun. Ngayon, kung sa pagiging ganyan na mahirap ko, kukutyain nyo ko na parang pinapalabas nyo na porket mahirap ako, hindi dapat ako paniwalaan. Putang ina, yung mga boss nyo, bakit nangihingi ng tulong sa amin ng mga mahihirap pagdating ng eleksyon? Hindi ako nasasaktan sa mga pangbabash nila na mahirap ako. Dingding, yero yung dingding ng bahay ko. Hindi ako nasasaktan doon. Sa tutusin, proud pa ako doon. No, I'm proud of it. Diba? Kasi nga, hindi naman ako bayaran. Hindi kami bayaran ng mga Banateros brothers. No, sabi ko nga sa inyo, kayo mismo nagpatunay na hindi ako nababayaran. So, ibig sabihin, totoo lahat ng kinuwento ko na inooperan ako ng sandamakmak na pera, kesyo may sasakyan, may pera, may protection, pero hindi ko tinanggap kasi nga, kaya kong mabuhay sa sarili kong pamamaraan. Kaya kong magsipag. Kahit sabi ko nga sa inyo, kahit mawala itong YouTube, mawala yung social media, lahat, kaya ko pa rin mabuhay ng paulit-ulit. Dahil una-una, may trabaho at hindi ako tamad, kagaya nyo. O ngayon, itong pinakamalaking tanong. Yung pera ba na kinikita nyo sa paninira nyo sa mga Duterte, madadala nyo ba sa hukay yan? Although ngayon, sarap buhay kasi, syempre, paldo-paldo sa buwan-buwan na sahod. Sa tutusin, kinsenas nga. Kinsenas at di ba? Susunod na buwan, paldo-paldo kayo. Ang pinaka-tanong dyan, yung tropa nyong naging corn beef, nadala niya ba sa hukay yung pinagkakitaan niya na tawag dito na panggagago niya sa mga Duterte, di ba hindi? So, mga Banateros, mga kabiyaya, sila mismong nagpatunay na tama ang sinasabi ko. Na totoo ang sinasabi ko na inoperan ako ng ilang ulit para lang kumampi sa administrasyon or para ipagtanggol ang administrasyon. At hindi ko rin naman sinasabi, nakautusan yun ng administrasyon kasi yun ang sabi sa akin. No, mag-vlog ka, kahit 3 sa isang araw or isang beses ka mag-video, ipagtanggol mo lang si Martin Romualdez, si Marcos Jr., labanan mo yung mga vlogger na umaaway sa kanila, sasahod ka ng ganito, ganyan, may kotse ka pa. At eto nga mga Banateros, ay pag-usapan na natin itong about po kay Joshua Garcia. Joshua Garcia nga po ang pinuputukan ngayon, no? Pinuputukan ng mga anti-DDS o anti-Duterte supporters
anti-Duterte. Etong si Joshua Garcia. So ito po, makikita nyo dyan sa screen. Sabi dito, katakot-takot na pag-cancel ang inabot ng umano'y silent diehard supporters DDS na si Joshua Garcia. Dahil dito, tila naglinis muna ng mga bakas ang aktor at nag-unfollow kina BP Sara at Senator Alan Peter Cayetano. So sa madaling salita, mga banateros, mga kabiyaya, ay etong si Joshua Garcia ngayon ay ginigipit or parang may kumukontrol na, oy, wag kang magpakita ng suporta. Wag ka muna magpakita ng suporta sa mga Duterte, baka mamaya makansela yung mga proyekto mo, yung mga endorser, yung mga endorser mag-cancel ng ibabayad sa iyo or trabaho sa iyo. So ganyan ang kalupit ang kapag nalaman nila. Kaya nga kung magtataka kayo kung bakit hanggang ngayon wala pa tayong mga nakikitang mga artista na lumalaban sa korupsyon, kasi nga siguro may iilan talaga, pero yung mga sikat na mga artista na ngayon nakakalibel ni Joshua Garcia, wala tayong nakikitang lumalaban sa korupsyon. Sa halip, parang sinusuportahan pa nga nila, 'di ba? Parang sang-ayon pa sila sa nangyayaring korupsyon. So mga banateros, mga kabiyaya, dahil nga siguro dito, dahil natatakot itong ibang mga artista na baka tanggihan sila or anuhan sila ng mga endorsers nila. Kaya siguro todo alam mo 'yon, todo panggap, todo tago ng kanilang tunay na saloobin mapatungkol sa nangyayaring korupsyon ngayon. At isa na nga dyan si Joshua Garcia. Pero Joshua Garcia, bilang payo at isa rin sa mga nanonood, at alam naman natin na magaling na artista tong batang to, huwag kang matakot. Kung ano yung gusto mo, kung ano talaga yung nasa loob ng puso mo, push mo yan. 'Di ba? Hindi yung huwag kang magpadala ng takot sa mga yan na parang tatakotin ka na porket supporters ka ni BP Sara, ganyan ang gagawin sa'yo. Yung parang tawag dito, gigipitin ka. So kung panggigipit lang ang usapan, sa amin mas dihamak pa nga. Ngayon nga may kumakalat na video ko, nakasama ko yung 13 anyos daw. Sabi ko, walang niya, halos 7 years ago na ata yan. Ang bata-bata ako pa dyan, ang payat-payat ko pa. Pati ba naman nung bata ako, talagang, nyo pa, question, parang pinapakalat nyo pa na ngayon yun, tingnan nyo yung itsura ko doon, lubog pa yung panga ko. So yan yung mga nangyari. At ito pa yung isa sa mga pinakamalupit, na isa pang pahayag mapatungkol naman kay Ivana Alawi. Hindi ko lang alam kung totoo po ito. So ito, basahin natin. Ivana Alawi nagbigay ng 2 million at habang buhay ang suporta sa anak ng napatay na rider. Tapos ito daw yung komento ni Auntie Claire mapatungkol dito. Hindi ko alam kung ito po ba ay 100% na totoo, na sinabi ba talaga ni Auntie Claire, pero kung pagbabasihan natin kung ganito ba ang pag-uugali ni Auntie Claire, talagang nalalapit. Sabi ni Auntie Claire wala akong problema sa pagtulong mo, pero konting respeto naman, iha. Gawain yan ng Pangulo, wag mo sanang pangunahan. Sa totoo lang, mas una pa atang tumulong si Marcos Jr. doon sa namatay niyang vlogger kaysa dito sa rider na pinatay ng kriminal. 'Di ba? So kung totoo man to, kung totoo man, so ibig sabihin, katulad ko, ako, hanggang ngayon, simulat sa pool, diba, isa akong charity vlogger, hanggang ngayon tumutulong pa rin ako. Off-cam nga lang, hindi ko pinapakita na sa mga video ko. So ibig sabihin, mali pala yung ginagawa ko kasi parang pangbabastos yun sa Pangulo. Parang sinasapawan ko siya, ganun ba? So pangit naman ata niya. Alam nyo, hayaan nyo kung sino yung mga gustong tumulong sa mga kababayan natin. Sa totoo nga lang,
mas nararanasan lang ng bawat Pilipino ang pagtulong ng gobyerno, lalo na kapag malapit na ang eleksyon. 'Di ba? Hindi palaging ganyan. Parang ano yan parang Pasko. Kapag eleksyon na, Pasko na sa atin kasi marami tayong nakukuhang tulong na nagmumula sa mga politikong kailangan ng mga boto natin. Ang lupit mo, Auntie Claire, ha? Iba din, ha? Oo, iba din tong si Auntie Claire. So eto pa, may isa pang balita mapatungkol dito kay Auntie Claire. So babasahin natin. Pangamba ng publiko sa seguridad, dulot lamang umano ng mga napapanood at naka-highlights na krimen sa balita ani ni Yusek Claire Castro. So ibig sabihin, hindi totoo yun mga napapanood namin. So ibig sabihin, safe talaga dito sa Pilipinas, no? Higiniit ng Malacanang na ang pangamba ng publiko sa seguridad ay dulot lamang umano ng mga krimeng madalas na napapanood at naiuulat sa balita at hindi sumasalamin sa kabuuang sitwasyon ng peace and order sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Castro, bagamat may mga krimeng na nagiging tampok sa balita, ipinapakita umano ng datos ng Philippine National Police or ng PNP na may mga lugar sa bansa na wala namang naitatalang krimen. Yun ata yung sa harap ng bahay ni Auntie Claire. Iba naman po ang nakikita natin na data. May nakikita po tayong krimen, yes, na naibabalita pero sa kapangkalahatan sa buong Pilipinas may mga lugar po tayo na inire-report din ng PNP na wala pong nangyayaring krimen. Wow, paano mo nalaman? Dagdag pa niya, nagkaroon lamang umano ng pangamba ang publiko dahil mas nabibigyang pansin ng mga insidenteng na ibabalita. So ibig sabihin totoo yung mga nababalita natin nung nakaraan. Na kapag may krimen daw na nangyayari sa Pilipinas, ay hindi na daw ibabalita ng ibang mga mainstream media. Naku po. Tapos ang malapit pa dito, yung mga taong maglalabas ng mga krimen na to, o halimbawa, katulad niyan, isang rider, hold up ng isang kriminal. So ikaw, nandun ka sa gilid, na binidyoan mo. So mangyayari, kakasuhan ka daw. Daw ha? Yan ang mga bali-balita. Pero pag binasa natin itong sinabi ni Auntie Claire na nai-highlights lang daw. So ibig sabihin, bukod sa bawal na rin i-highlights ang mga krimen na nangyayari sa Pilipinas dahil bakit? Bakit? Dahil napupurnada or napuputukan yung bossing mo? Totoo naman. Tsaka sinasabi mo na may mga lugar na walang krimen. Akala ko ba safe na safe sa Pilipinas? So dyan sa sinabi mo, pinatunayan mo lang na hindi buong Pilipinas ay safe na. 'Di ba? O akala ko ba sa Davao, sabi nyo sobrang malala ang krimen sa Davao. Bakit kung makapagsalita ka parang sa ibang lugar lang may krimen? Akala ko ba safe? Ilang beses nyo sinabi na safe sa Pilipinas. Kung safe sa buong Pilipinas, dapat pangkalahatan yan. Hindi ako naniniwala na may lugar na sa panahon ngayon na may lugar na wala namang krimen. Kalokohan yan. Kalokohan yan. Sobrang kalokohan yan, mga banateros, mga kabiyaya. No? So, siguro, kung sa Davao nga na napaka-safe na lugar, may mga tarantado pa rin gumagawa ng krimen kahit papano, 'di ba? Hindi ko yan itinatanggi. At ito pa, no? Asan na yun? Ito na, yung kay Martin Romualdez, basahin natin ha. Napornada ang planong makalabas ng bansa. May natanggap umanong impormasyon ng NBI tungkol sa posibleng planong paglabas ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ngunit nininaw ng ahensya na walang pang-kumpirmasyon kung may aktual na pagtatangkang umalis ng Pilipinas. Ayon kay spokesperson Dana Sandoval, batid ng kampo ni Romualdez ang kanyang
Drugari Records. At ang umiiral na mga, mababash na naman ako dito, pero okay lang, restriction na pumipigil sa kanyang paglabas sa bansa. Kung sakaling magkaroon ng aktual na pagtatangka, sinabi niyang ipapatupad ng BI ang umiiral na mga batas. Grabe. Tapos binalita nila na hindi daw makalabas-labas si Martin Romualdez sa ibang bansa, pero yung totoo, nasa ibang bansa na talaga. Kagaya lang, kung matatandaan nyo, si Saldico, di ba? Umalis yan si Saldico, tapos mga isang linggo, tsaka nila ibinalita. Ganun na ganun din ang mangyayari dyan. Malamang sa malamang, wala yan dito sa Pilipinas Martin Romualdez. Sanang ngayyaring katulad nung rally na Iglesia ni Cristo na biglang dumami ang tao, kinakabahan-kabahan din yan sila. Kapag nakikita nila nagtitipon-tipon ng taong bayan, kinakabahan yan, kaya antimano, nakaprepare na yung mga liliparan nila pa ibang bansa. Huwag nyo kaming paglolokohin no? So ito pang malapit, yung banatan ni Alan Peter Cayetano at nitong ni Pinky Lacson. So basahin natin. Sino ba ang may larawan kasama ang mga diskaya? Oh, wow. Ito ang tanong ni Senator Alan Peter Cayetano habang muling kine-question ng mga aligasyon ni Senator Panfilo Pinky Lacson kaugnay ng umano'y ghost project sa Taguig. May ghost project ba sa Taguig? Ayon kay Cayetano, sa kabila ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, hindi umano nakaranas ng malawakang pagbaha ang Taguig, ngunit ito pa ang iniimbestigahan. Gano'n naman talaga Senator Alan. Oo, gano'n naman na talaga. Alam nyo, di ba nga, nagkaroon ng baha sa Metro Manila, pero sa Davao nag-imbestiga. Ganyan na ganyan naman yung gawain nila Wala nang baha sa Taguig ngayon. Konting ulan all over the Philippines is all over Metro Manila, baha-baha na. Pero sa atin awa ng Diyos maayos, pero tayo ang iniimbestigahan nila. Kasunod nito, inusisa ni Cayetano ang kaugnay ni Lacson sa pamilyang Diskaya na may mga kumpanyang sangkot sa mga kontratang pampamahalaan. Meron daw Diskaya Project. Sino nga ba ang may picture kasama ang mga Diskaya? 'Di ba si Pinky Lacson? Ayon ni tawag dito ni Senator Alan Peter Cayetano. Alam nyo, ako tiga Taguig din. Oo, dati talaga. Grabe talaga yung baha dito. Pero ito yung nakakatuwa, mga banateros, mga kabiyaya. Malapit kami sa Laguna Bay, no? Malapit kami sa Laguna Bay. So talagang kung pag may malakas na ulan, may bagyo, no, talagang babaha sa amin. Pero noon 'yon, hindi na ngayon. No? Ako mismo lihitimo tiga Taguig na kung sakali man na may ghost project dito, si Alan Peter Cayetano, si Senator Alan Peter Cayetano, kahit na tiga Taguig ako, babanatan ko yan. Pero wala akong nakikita. At hindi na bumabaha dito. Yung mga kalsada namin, okay. Yung mga kanal namin, palagi nililinis dito. Hindi kasing dumi ng utak nyo ng mga loyalistang tanga. No, mas malinis pa yung kanal namin kaysa sa mga utak nyong mga loyalista. Yung mga kalsada namin dito hindi bitak-bitak. Pumunta kayo sa C6, tignan nyo yung mga flood control, maayos na maayos. At meron pa dito na dam na naggagawa or pinaghihiwalay-hiwalay niya yung mga basura. Kaya kung sasabihin nyo na nagbabaha, siguro kapag sobrang grabe naman na yung ulan, pag siguro sobrang grabe na yung tawag dito yung bagyo, talagang babaha. Ikaw ba naman, halimbawa 3 days na umulan tapos sobrang lakas, puta, nababaha talaga yun. Una-una i-stack na yan, i-stack na sa Makati yan, i-stack na sa Pateros yan, i-stack na kung saan saang karugtong ng daluyan ng kanal sa mga iba't ibang bayan. 'Di ba? So talagang normal kung magbaha man dito sa amin,
miminsanan lang. Hindi katulad ng sa Maynila at sa ibang lugar na kapag konting buhos ng ulan, baha agad. Hindi yan ganito sa amin, no? So, speaking of Alan Peter Cayetano, excuse me, may isang vlogger na si Boy 10 million at hindi nabigyan. Hindi ko na lang pala ipapalabas dyan. Ito yung sinabi niya. Babasahin na lang natin. Hindi na lang natin papakita dyan, ha. Tanong lang po, normal pa ba si Alan Peter Cayetano? Yan yung komento niya. Alam mo, di hamak na mas normal si Alan Peter Cayetano sa'yo, Mike Tae. Bakit? Si Senator Alan Peter Cayetano, matalino, senador, at talagang alam mo kung ano yung mga pinaglalaban niya. Eh ikaw, alam mo ba pinaglalaban mo? Eh may mga nabalitaan pa nga ako sa'yo na nanghingi ka daw ng 10 million, hindi ka napagbigyan, at nung hindi ka napagbigyan, bigla kang nag-walk out at siniraan yung dati mong pinagtatrabahuhan. 'Di ba? Dati, todo promote ka. Ay, huwag nyo sige dito kasi. Tangina, nung hindi ka lang napagbigyan ng pera, nagtampururot ka. Kaano-ano mo si Angel Locsin? Si Angel Locsin, hindi lang napagtanggol ni Senator Robin Padilla. Nagtampururot na. Eh, pati ikaw, ganyan din eh. Diba? Alam mo, etong vlogger na to, kung kailan tong tumanda, tsaka siya naging isip bata. No? Ito ay isa rin sa pinaka-high fade or pinaka-mataas na binabayaran ni Boss B. Oy, ikaw Mike Tae nakita mo na sa personal si Boss B? Nakita mo na sa personal si Boss B? Ay, puta na. Nagmi-meeting kayo minsan. Tayo na. 'Di ba? 'Di ba? Isa ka sa inaambunan ng biyaya ni Boss B. Kaya wag kami. Ikaw ang tanungin ko, normal ka pa ba? Normal pa ba yung pag-iisip mo? Tangina, grabe na yung nakawan na nangyayari sa Pilipinas. Tapos, si Senator Alan Peter Cayetano ang isa sa mga senador na lumalaban sa korupsyon. Tapos sasabihin mo, normal pa ba siya? Gago ka pala eh. Ikaw ang abnormal. Ay, sorry. Sorry sa words na yun. Ikaw ang may diferensya sa pag-iisip. No? Mike Tae. Ikaw ang may diferensya sa pag-iisip. Alam mo kung bakit? Tangina, grabe na yung nakawan na nangyayari sa Pilipinas ngayon, no? Tapos, goods lang sa'yo. Okay lang sa'yo. Palibasa. Sa bagay, nga pala, kapag natabunan ka, kapag natapalang ka talaga ng tigi 1,000 na tigi 1,000 na nagkakahalaga ng 300k per month, talagang nawawala ang wisyo mo sa utak. Kaya yung katanungan mo kung matino pa ba si Alan Peter Cayetano, magsalamin ka muna, tignan mo muna yung sarili mo kung matino ka rin ba. Tanginan to. Alam nyo itong mga itong mga loyalistang vlogger na to. Ang lakas-lakas nilang manglait. Ang lakas-lakas nilang, alam mo yun, mangbash. Pero kitang-kita naman sa mismong sarili nila. Katulad niyan, yung pilay na vlogger, no, na sinasabi na ang dugyot ko daw, ang pangit ko daw. Samantalang siya, di hamak na mas mataba pa siya sa akin at ako ay may leeg na. Hindi katulad mo. Di hamak na mas pangit ka. Di hamak na mas mataba kang punyeta ka. Tapos may gana ka pang manglait sa akin. Ako nga nakakapag-basketball, nakakatakbo ako. Gusto mo ba ipakita ko yung clip ko sa'yo? Kung paano ako tumakbo? Wag na. Easy ka lang. Tsaka na, baka mag-idol mo ako eh. Ako nakakapag-basketball ako. Muntik pa nga kami mag-champion nung nakaraan eh. 'Di ba? Ikaw nakakatakbo ka ba? Hindi ka makatakbo dahil yung buto mo sa paa mahina dahil nasasakop na ng taba. Tapos meron pa mga kesyo, ako daw ay rapist. Unang-una, shoutout sa inyo ng mga vlogger, kung rapist ako, may record sana ako sa NBI at sa PNP. 'Di ba? Sana at nakakulong sana ako hanggang ngayon. So bakit wala? Kasi nga hindi naman talaga totoo 'yon.
Anak ng timang naman itong mga to. Paano magiging totoo yun? Ang laya-laya ko, nakapunta pa nga ako sa China, nakapunta pa ako sa Shanghai, sa Hong Kong. Ilang araw kami doon. Tapos nakauwi pa ako ng Pilipinas. 'Di ba? Tapos binubulgar ko pa yung pag-travel namin. So kung may kaso ako, hindi na sana ako nakapunta sa ibang bansa na yan. Anak ng timang naman talaga na. So yung mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Okay, pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin po yung join button at super thanks dyan. At siguro panahon na para i-reveal ko si Boss B. Si Boss B ay kamag-anak hindi pala. Wag pala muna, no? Hindi pala kamag-anak. Si Boss B ay kamag-anak kamag-anak ni Amy Marcos. So yan, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros.